nowhere, there is no way. Okay? So, always, yes. So, brothers and sisters, I discern. He's not a member of the Couples for Christ, but alam nyo, itong on-fire talaga sa palagi. Ng first household, nandun din siya. And nakita ko yung prayers niya, yung prayers niya, kahit hindi siya member. Pero family lang din siya. May mga ganun, no? Na parang hindi natin kilala, pero parang matagal natin kaibigan. And now, pwede ko siyang i-ask na mag-share. Ay, kunti na, no? Rather than Brother Joey. About sa sisig mo. Change your life with all the blessings. Okay, please give him a round of applause. Thank you. Ang isip ko lang sa dito ay hindi ko expected na magkakaroon ko nito lalo dito sa community. Ang babay ng mga tao dito, especially Pilipino, may pagdating namin dito, Pilipino kaya, yung kasama ko na wala dito, ang natira, pinatira sa bahay na yun, malaking pagtingin namin sa tayo na sa pamilya niya, napakabait ng tao. Lalo na sa lahat ng Pilipino dito, kahit matagal na sila dito, gagawin kami tayo bago, tulad sa amin, kami. Pag nakita nila kami bago dito, sabi, ganito, bahay, hanap kayo, gumagamit sa bahay, hanap nila kami. Lahat ng gamit sa bahay. Kaya, tinanong ako ni God na konsulti ko dito ako nakakita sa bahay. Pinag-aralan ko rin 9 years ako sa Rosario de Reyes. Sobrang hirap ang buhay ko. Hindi ko akala na makapunta sa dito sa Rosario. Maraming salamat sa inyo lahat, mga Pilipino nito. Keep doing good. Lahat gawa ka ng mabuti sa kapwa. Huwag ganun gumawa ng maganda. Yan ang sa gawa ng mabuti habang buhay. And for all of this, May God be praised. amen. Amen. Praise God. Napakalaban sa Lord. And next, itong couple na to, marami din mga miracles na nangyari sa buhay nila. No? And, if you don't want to share it, imagine that, you can be
maybe your past is the how do you call it? Your past is the best testimony, no? Na ginawa ng Lord sa iyo. So, this is the time to share na to glorify God through your past experience, no? So, you have to share on how God moves your life and how God loves you. If you feel it right now, then you can share it. Okay? So, now, brothers and sisters, may I ask Brother Joy and Sister Lee, please. Okay. About sa ano, yung anak ko na si Nico. Kasi yung nag-meet kami sa meeting, tapos sa 11, and then, noon na, nung nag-5 years siya pinag-kasama ko, nag-bunti siya, nung nag-meet kami, tapos nag-bunti siya ng mga isang taon lang, tapos na itopik siya. Nung itopik pregnancy para yung hindi nabuo sa matalis, nabuo sa ngayon sila ng operahan kasi hindi siya mamatay kasi kung hindi wala kasi kakayahan yung job na magbuo ng bata. Kaya hindi pa kami kasama kasi may una kasi ako asawa. Tapos na kaya ano na ko tapos after sa linas ng naging ngayon after 5 years no nakasal kami kasi naano ng rinso nabote siya ulit tapos sabi ng doktor pwede ba siya mabote ulit pero 99%, 90% parang gano'n din yung mangyayari niya po. Sinabihan kami ng doktor kasi yung pangalawang pag-upulis na kami pag-upulis itopik pa rin. Kaya hindi na kami, ano ng doktor, kailangan ng operahan kasi hindi na kami umasa na kung kabili pa kami kasi yung dalawang itopik na wala na siyang matis. Wala na siyang buko kasi nakulit na. Pero siguro, mahal kami ng pagkakamang kasi nawala namin yung pag-asa eh. Wala namin yung pag-asa na magkaanak. Pero tinanggap na namin. Kasi hindi naman kami, ano eh, tao ng buto. Yung Panginoon namin yung may alam kung ano nangyari sa buto. Tapos yun na, yung bigla na lang na nabunte siya. Hindi lang yung masa eh. Pero bigla nabunte siya. Tapos, normal naman anak na, kaya pasalamat kami na tulungan naman. Sabi na ako to, kahit sinong tanongin mo, walang nangyari yung kesa, nakadalawang topic, tapos nakabugres. Kaya yung sinito, basic talaga sa atin, pinangalanan ng miracle sa Biblia. Kaya amin po miracle. Kaya pasalamat talaga kami na nag-aanak kami. Kasi tayo kung lahat, nag-asawa tayo na pinangarap natin ang kanak. Tapos so, binigyan kami na. Okay. Ano pa? Isa pa? Kaya pa? Kaya pa? Uy naman dyan. Uy, sasabi ko. Sige, sige, pagkikyan natin. Pagkikyan natin. Second round, Brother Donald Ayate.
Gabi ko natin. Wala si Dumal. Yung visit ko na si Mitchell. Based on my experience pala, nasa Pilipinas pa. Ikaw akalain na dito ko gawin na natin yung Panginoon kasi may kontrata na ako na pabalik sa Korea. So, di ko inasa na dito pala, dito sa akin na nung time na inas ko si God na Lord ko na bahala, Lord ko. Saan buman ako ilagay? Sana sa maganda mabuting lugar mo. So, nung time na yun, hindi ko pinaraman yung pinatake sa Korea. Inaantay ko kung sino mas mauna. At ito nga, dito ako nilagay sa lugar na New Zealand. And then, best din ako kasi ang hinihingi ko sa kanya, binigay naman sa kanya sa akin. Tapos, di ko akalain na yung napuntahan ko na lugar, pinarapit ako sa aking Panginoong Jesus. Kasi, active din ako dati nung sa high school pa ako. Sa student education. At yung mama ko naman, yung bata pa ako, sumasama na kami dito. Si Soul Child natin. Ito na siguro yung paraan ko ng Panginoon na balik ako servisyo sa kanya. Kasi nung dati sa ibang lugar, dinilin di ako sa pagsipan niya. So, hindi ko rin nakalain na nung napuntahan ko mas malalapit ako sa mga ganitong tao. Kaya dito na ko at sa natirahan ko na bahay. Sinalong ano din, kung nasa yung mga yung Inter naman sa so, kaya maraming salamat po sa ating Diyos na ito, binigyan niya magandang buhay dito sa New Zealand at kasunod ko na rin yung asawa ko. Sana next na yung mga anak ko. And for all of this, May God be praised. Amen. 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 So, now, open mic tayo kung sino gusto mag-share. Alam ko naman na meron gusto mag-share. So, may time pa tayo. Pag wala, tuturo na naman ako. So, kailangan may isang magsasave para masave ka. Diba? May mag-sacrifice para sa iyo. Sino? Wala? Naturo na ako. Ha? Naturo na ako. Ngayon, natin ko dito. Yung iba na ito yung matuturo ngayon, isi-save ko yan ha. Sige, save ko. Sister Happy and Bro Raymond is napakaganda na sila. Pero sino ba naman ako mag-ito? Brothers and sisters, good evening. Good evening. Embracing change. Sabi, change is constant. The last time I shared actually was into living. So, change lahat kasi dito naman sa ugal. They say na you will never know your destiny because the Lord is the one guiding you. Actually, our lives, we never imagined that we would be here in New Zealand. Before our journey here,
my wife has, of course, trials. That all of us has trials did. Because prior to being here in New Zealand, of course, COVID struck. And we know the devastation that it has brought all of us. We firsthand was also the victims of it because I had COVID and during those times, you don't know if you will survive or not yet. So I was hospitalized before going here, hospitalized, so I didn't know that. I thought I would not make it anymore because during those times, not in the COVID that time, all of the people who was with me in the hospital died. And thank the Lord is really here. That's why I really found the Lord. Because I'm here talking to all of you. So my wife was also my strength because during those times, she and my son was all we had. And now we're here, thankful also to the CFC in Dunedin, to special mention to the Eusebio family, Sis Julie and Romar. Eusebio, they were the one who actually encouraged and invited us over. The thing there is, God works in mysterious ways because we had problems because we were based in Dunedin. So as you all know, Dunedin is quite far from Oamaru. My wife is working in Palmerston, and travel-wise, it's really far and very hard, but God made a way, and she's now here permanently in Oamaru, and we're also based here. So God is good all the time. All the time, God is good. So that's why we are able to attend household meetings, and we're here right now because of the Lord. So, thank you. I just wanted to share this to you, especially to those who are having trials. Kasi when we arrived here, we're actually on visitors visa, tourist visa. Me, my son, and Ray. We were given a 6 months na window time to stay here. We're not supposed to, like, for visit, for travel talaga. Tapos, we were thankful na there's someone na Pinoy din, na nakita yung i-release ko din, nag-support sa akin. So, I was given a 2-year na working visa. Pero, bago nun, malapit na yung 6 month namin. That's this month. I was like crying every night, hiding my tears na yung, alam mo yung feeling na paano yun, mabalik na kami sa Iloilo. Hindi na kami makapabalik ulit. We have to process again para makabalik dito sa New Zealand. Pero, yung nawawalan ka na ng pag-asa, alam ko, nafe-feel nyo yung minsan nawawalan din ng pag-asa. Pero ito lang masasabi, naiinit na ako. Alam mo yung parang may Holy Spirit na nandito sa'yo ngayon para i-share mo. We were traveling, going to, parang out of town with my cousin Julie and Mark. I was like quiet in the side, in the car. Tapos sabi ko, Lord, wala pa rin yung visa. We have 2 months left. Tapos yung sabi ko, paano? Alam niyo kung ano nagpakita sa akin? I saw a rainbow. They all did see it. Ako lang. Ang sabi ko, ano magiging ng rainbow? There will always be a pot of gold at the end of the rainbow. Diba? So, parang, ay, Lord, sign ba yun? Believe it or not, I saw 2 rainbows connecting each other. And he answered, yes, happy goose, that's the sign.
He gave me, the next day, dumating visa ko. Yung gusto kong ipaabot sa lahat, kasi nung nag-household kami, first time ko nag-household kagabi, super happy ako na-take si Sandy Bro Raymond. Yung welcome ka. Even na, nung nag-graduate kami dito, lahat nung naka-circular tayo, kung naalala niyo yun, yung mga seniors natin, yung mga household leaders, nag-isa-isa share lang sa inyo. Naluluwa ako nun, yung feeling mong welcome ka dito, may family ka dito, hindi ka papabayaan. Yung super thankful kami. Tapos, yung nakita kong isa pa, sabi ko, Lord, paano yung, ako meron akong working visa, student visa of my son at caring mo. Na, yung feeling na ayokong maiwan dito, wait sila sa Iloilo. Yung growing years ni Liam, tapos yung time na we are starting again, yung feeling na ayokong maiwan. Parang ulit si Lord, nagpa-dream siya sa akin. Lumabas yung isang verse, kung anong verse yun, nagsasabi lang na yung sa Jeremiah, na huwag kang, nakalimutan ko yung life, pero yung content is, you have nothing to be, huwag kang mag-alala, kasi may para sa inyo, may magandang bukas para sa inyo. Yan yun. Lumabas yung student visa ni Liam at yung visa niya na they could stay with me until the time na andito ako sa New Zealand. So, yun sa mga brothers and sisters ko na if nasa ganung verge kayo, normal lang yun, tao lang po tayo. Pero isa lang sabi ko, masasabi ko, kapit tayo, hindi mo mawala ng pag-asa kasi iba talaga si Lord pag gumawa ng paraan. Makatas kami talaga ng kaiba siya. Amen. Amen. God is good. All the time. Thank you. Good evening. And for all of this, may God be praised. Amen? So, tanong niyo pa ngayon sa sarili niyo kung bakit nilagay kayo dito sa Lord. Dahil nandito yung family niyo. Amen? Amen! Diba? Oh, walang nakakakala na makapunta dito sa New Zealand. Marami tayo, diba? So, yung mga nag-share na yung na hindi pa reserve kayo, hahanda. Maghanda na kayo, ha? And huwag kayong mag-say, no? Sino ba naman tayo na mag-singaw na siya, diba? Sa lahat ng panahon, hindi siya nagsisingaw sa atin, hindi siya tumatanggi sa atin. Diba? Amen? So, yes, this is God's plan for us, why we are here. No? Kung sa dito ka kaya nilagay sa cornerstone or sa ewan ko kung may family tayo doon, may family tayo doon. But we are so blessed. Bakit nandito tayo? Because our family, Sigip family is here. So, brothers and sisters, let us pagpakapo natin si Lord. So, before that, we ask our final blessings and prayers from Father Brady. As your spiritual director, in this role, this will be my spiritual blessing. So I think this is my duty to give something, right? To share something as well. So as we heard our theme for tonight is embracing changes. Embracing changes, it means it's a journey of ourselves, a journey for a better. So if you will observe in your life, there's a lot of changes happen. Ay, marami na dinabi sa Lord sa atin.
Napakaganda. And to be able to face changes, hindi madali. It's not easy. It's not easy to abandon our bad attitudes. It's not easy to abandon our culture. Especially we live here in New Zealand. Diba? We have to speak English. We have to understand the way Kibo life is. Struggle ako dyan, even myself. A lot of struggles in my almost 12 years here in New Zealand. How I will be in with the people. How I will be in with this type of culture. And as an advice for them, it's not easy to change. In our scripture here, this is our gift for tonight. Paano tayo harapin natin ang pagbabago? I commend you, be strong and steadfast. Do not fear nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. It's very clear, mga kapatid. It's very clear. Wherever you go, it's not probably it's not permanent to be here in the city. Okay? Probably you have more plan. Probably some of you will go back to the Philippines or you go from other countries. So always remember what God said. Wherever you go, I am with you. Okay? And continue the journey with this family, with the couples for Christ. Now, huwag kayong maalis dito. Even though this community is not perfect, hindi perfect ang community. But this imperfectness of this community, nagawin perfect ka na Lord. Diba? So kapag nagkasama ng loob, okay lang. Kasi there's a way to forgiveness. Hindi tayo katulad na diba? Pag nag-away, break away. No, this is not CFC. Ang CFC, we love each other. Amen? So please all stand. We will ask for God's blessing. Loving Father, we thank you for this wonderful night that you will call us in this wonderful journey with Couples for Christ family. Thank you for your guidance. Thank you for the Holy Spirit who's always dwelling with us, who's always guiding us to be able to understand your truth, to understand your love, to understand the things that we cannot understand in our life. So, loving Father, grant us your wisdom. Give us humility. Give us the power to love one another. Give us the power to conquer evil in us. Give us the power of your hope. And most especially, give us the power of your faith in us. So, loving Father, please remind us that we are one. Please remind us that we are one family, loving one another. So we ask this through Christ our Lord. Amen. And we ask you to also bless as you go back home, be safe and sound. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with the Spirit. And may you watch God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.